Man, salamat Pastor James. Mayong hapon sa inyong tanan. Check. Okay? So, it's always an honor na to be the one nga magwali sa pulong sa Ginoo. Okay? So, without further ado, ato ang sugdan, ang ato ang preaching karon, mga kaigsunan. To your Bibles me please on the book of Acts. Acts chapter 8 verse 37. If you're there, please say Amen. Amen. Sakit na akong tilaok. Taas-taas na itong kanta. Sakit ng tilaok. Acts chapter 8, 37. Nanamudra? Say Amen. Amen. Please rise to give reverence sa pulong sa Ginoo. Acts chapter 8, verse 37, I'll be reading. And please follow me with your eyes. Acts 8:37, the Bible says, "And Philip said, If thou believest with all thine heart, thou mayest. And he answered and said, I believe that Jesus Christ is the Son of God." Let's pray. Our most gracious and loving Heavenly Father, Ginoo, we thank you for this afternoon that you have given us for us to learn from your word and be blessed from your word karon. Pray, Ginoon Diyos, that you would use your unworthy servant, O God, to be your mouthpiece karon, Ginoo, para Ginoo imong mapatod sa imong mga anak ang gusto nimo nga ilahang matun-an, ilahang ma-realize karong takna sa kapunon. Salamat niyo sa imong kaayo. Thank you for the way that you will bless us. In Jesus' name we pray. Amen. You may now sit down. Acts chapter 8, verse 37. So the title of our preaching, the preaching of God's word karon kaigsunan is a question. Pangutana. Is Jesus truly inside your heart? Tinuod ba gyud niya si Jesus Christ? Atong Lord and Savior, tinuod ba gyud nga naasulod si imong kasing-kasing karon? Okay, so makita nato mga kaigsunan sa tong text. No, so this is a familiar event diri sa New Testament mga kaigsunan, no? I'm sure kabalo na mo ani kapilan ni giwali sa tong pastor, no? Ang katong Ethiopian eunuch, di ba? You can remember itong wali ni Pastor James about ani dito sa balay nila Ma'am Joy. No, grabe kay kadako ang maong pagtuo aning Ethiopian eunuch. Na imagine ninyo pila to ka kilometers o pila ka miles ang iyahang ginabaklay or iyahang biyahe gina journey para makaadto siya, maka-join siya o Feast of the Passover mas siguro to iyahang gusto i-join, di ba? Pila to murag months ang iyahang journey para lang maka-join siya sa maong panghitabua mga kaigsunan. No? Makaluya gyud biya kayo mga kaigsunan karon layo kayo imong kuan sa church. No, naka-experience na ko kay sa una kay di na dol kayo, malit pa. Pero sa Davao, murag 2 weeks na ko dito kay ako ang biyahon paadto sa Living Word ato kay nasa mga 10 to 15 kilometers giro. Kaya round na siya mga 30 minutes nga biyahe. Pero traffic man 2 hours and 30 minutes ang biyahe. No, kayon ko subuka ani ko. Kapoy man kayo. Murag makasamok kayo makaigsunan pero kita na to na karing Ethiopian eunuch soon. Grabe kadako iyahang pagtuo. Pila gyud ka months ang iyahang journey para lang makaadto siya. Maka-join siya sa Feast of the Passover. No, so dili gyud ma-deny nga dako gyud kay pagtuo ning Ethiopian eunuch. No, so makita to makaigsunan ako ang story gamay unsang nahitabuan ni. No, sa Ethiopian eunuch dako niya nga pagtuo. Pauli siya gikan sa Feast of the Passover na siya di ba dala nga scroll. Di ba? O grabe siya ka-curious ato unsa ginamin ato. May lang na si Philip karon nga gipadala sa Ginoo. Di ba si Philip ang nagtudlo sa iya. Basahon na to diri sa verse 34. Awaw sa curious ang maong Ethiopian eunuch. Igsoon, verse 34, and the eunuch answered Philip and said, I pray thee,
Of whom speaketh the prophet this? Of whom speaketh the prophet this? Of himself or of some other man? So makita ito mga kaigsunan, gusto yun kayo niya nga makatuon, makabalo sa tuyahang unsa ginamin atong daladalan niya nga scroll. O si Philip mo to gitake niya opportunity para tudluan, para ipaila-ila sa maong Ethiopian eunuch si Jesus Christ. In verse 35, then Philip opened his mouth and began at the same scripture and preached unto him Jesus. No? So wala man kayo na natunakuan ang sige gingon ni Philip igsoon, pero for sure yang gingon nga si Jesus Christ siya lang makaluwas. Gingon niya nga si Jesus Christ can save him from his sins. No, nga kita mga makasala tungod sa tong sala or daktot pa nga pag-istorya iyang gisolve ningan ang maong Ethiopian eunuch. Og the grace of God, nindot kayo ang tawag ni reaction or iyang response sa maong Ethiopian eunuch. Verse 36. Di ba gusto din kay niya nga may mabaptize. Tuon na siya. Tuon na siya nga si Jesus Christ gud ang manluluwas. O gusto din kay niya may mabaptized. Igsoon, verse 36. And as they went on their way, they came unto a certain water, and the eunuch said, See, here is water. What doth hinder me to be baptized? Gusto din kay niya may mabaptize. Igsoon. No? So, tinuod yun nga luwas igsoon, nagi-desire nga mabaptize. No? Mapabaptismo. No? So, we praise God sa ato ang mga bago lang nabaptized, no, last month. And mo na tong key verse. Mo na tong verse in verse 37. And Philip said, If thou believest with all thine heart, thou mayest. Kano sa lang daw to para pwede na siya mabaptize? Kung nagtuo siya with all his heart. No, nagtuo siya. Tinuod yun yung pagtuo. Ana si Philip, pwede na kay ka mabaptize. No, wala ilangan, pwede na dito ikaw mabaptize. And he answered and said, I believe that Jesus Christ is the Son of God. No? So, he believed with all his heart. So, kita nga mga Kristohanon igsoon, we believe, and we know, gingon sa Bible, nga kita na nga luwas the moment that you receive Jesus Christ. No? Kita na nga luwas, or Jesus must come first. Jesus must first be received inside our hearts for us to be saved. Or nag-happen na siya at the same time. No, ikaw naluwas o si Jesus Christ nisulod sa imong kasing-kasing. Diba? Wala ka naluwas sa dihang ikaw napabaptismo na. Wala ka naluwas sa dihang ikaw na partake sa Lord's Supper. Naluwas ka sa dihang imong gidawat si Jesus Christ. Gituuhan nimo unsa yang gibuhat para kanimo. Okay? You receive Him inside your heart. Ano pa ganay ang Bible in Romans chapter 10 verse 9? Your Bibles me there please. Romans 10:9. Very familiar verse. 10:9 the Bible says that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus Christ and shall believe with thine heart that God hath raised Him from the dead, thou shalt be saved. No? So, kung tinuod imong pagtuo, dibok nimo kasing-kasing na si Jesus Christ ibanhaw sa mga patay. Tuhan nimo resurrection. Tuhan nimo siya namatay para sa imong sala. Gilubong og nabanhaw. Thou shalt be saved. Di kay maluwas ka igsoon. Ana pa si Apostle Paul paggidugan niya Ephesians chapter 3 verse 17. Ephesians 3:17 the Bible says that Christ may dwell in your hearts by faith, that ye being rooted and grounded in love. So, di siya secret igsoon no nga. Pwede gyud kaayo atong Ginoo, the maker of the universe. Pwede siya mag-indwell sa kasing-kasing, di ba? In the person of the Holy Spirit. We are His temple. Di ba? Ang saints ang temple of the Holy Ghost. Igsoon. No? So makita ito igsoon. When we were saved, Jesus really did. Tinuod yun. Sulod siya, nagpuyo siya, sulod sa itong kasing-kasing. It really happened. No? So, sa diha ganing maluwas na igsoon, the moment nga ikaw mag-pray sinner's prayer wholeheartedly, na kay ginalid sinner's prayer wholeheartedly, ayaw intawon niyo isipa nga murag something lang good nga
nagdawat-dawat lang or something nga mo istorya lang, daghan kay nahitabuan na igsoon. The moment you're saved, siguro physically murag ba kay makita pero spiritually dako kay milagro ang nahitabo. Ha? Daghan kay event kay nahitabo ana. Number 1, unsa may nahitabo ana? Silyuhan ka with the Holy Ghost, di ba? Ephesians chapter 1, sealed with the Holy Ghost. Sa pa number 2, cleanse ka sa dugo ni Jesus Christ. Di ba? Revelation chapter 1. Unsa pa man? Nahimo kang anak sa Dios. John 1:12. Sa pa man? Justified, glorified, sanctified. Di ba? Tagan kay hitabo igsuon sa dihang ikaw ni tuo kay Jesus Christ, sa dihang ikaw naluwas. Muna siya akong ginatudlo sa karang nakoy masuli ni nga og ako i-follow up. No, ako siya muna ang first akong gina-establish sa yaha. Sa diha ikaw nag-ampo atong sinner's prayer. Dili abi ato basta-basta daghan kay nahitabo sa imo. Kabalo ba ka? Sa dihang ikaw nag-ampo ra ka sinner's prayer og gidawat ni Jesus Christ wholeheartedly, mura nagpirma na pud kag building contract. Ha? There, Brother Lawrence, napirma na kog building contract. Ano man, kay sugod ana, ginabuhat na imong mansion sa langit. Di ba? So, mura na gyapon kag nagpirma na di kag building contract. Ana, igsoon, daghan kay nahitabo. And kato nga mga butang, nahitabo gito, it really happened. So, what I'm trying to say is, karon igsoon, kung ikaw tinuod nga luwas karon, for sure, napuyo na ang Ginoo sulod sa imong kasing-kasing. Na? Sulod nagpuyo na siya sulod sa imong kasing-kasing, ikaw yang temple. Na-indwell siya sulod sa imong kasing-kasing. Pero ang pangutana karon, saan mo pagkabalo? How? How can we know that He truly resides in our heart karon, Brother Lawrence? Kung saan ito pagkabalo nga tinuod gyud nga nagtuo ta ato? No? Kuan ba mo ana kay sometimes biya murag naay ginakuan ang kaaway sa imuha nga murag ginakuan ka, ginadeceive ka. No? Usa na to pagkabalo, Brother Lawrence. Usa na to pagkabalo nga katong pagtuo na to kaniadto, dili na to empty words nga dawat-dawat lang. Mao ang focus sa to ang message karon. Igsoon. Okay? Again, the title of the message is question. Is Jesus truly inside your heart? Okay? Number 1, dito maglangan pa in first point, usa na to pagkabalo. Nga tinuod gyud to tong pagdaw. Tinuod gyud nga nasa sulod sa tong kasing-kasing. Number 1, if Jesus is truly inside your heart, you have never forgotten your conversion. No? So, ginamin nimo, Brother Lawrence, wala gyud mo ikalimtan imong pagkaluwas. Wala gyud mo ikalimtan unsa ang gibuhat niya para kanimo. Basa na to, 1 Corinthians, so sa Gospel, 1 Corinthians chapter 15, verse 2. If you're there, please say amen. Kaya itong basahan, verse 1 una. Morning Gospel, di ba? Giingon ni Apostle Paul. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preached unto you, which also ye have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved. Tungod ani silang pagdawat, ano? Silang pagdawat, silang pagbarog, nga mao ni kamaturan, mao ni tinuod, they were saved. Awa sa gingon ni Apostle Paul pagkauman. If ye keep in memory what I preached unto you, unless ye have believed in vain. No? Tinuod to imong pagdawat. Kung kato nagpabilin gid si mo una. No? Kung wala gid nimo to gikalimtan, kay imagine nimo igsoon kato mabutang ang kalimtan nimo. Tinuod kaya nga imo atong gidawat? Ba mura ra nimo gi palabay sa imong pikas dalunggan. Okay? So makita to igsoon ang gospel or imong salvation or si Jesus Christ igsoon. Mura po lain man nga i-compare atong Ginoo sa isa ka butang for the sake of illustration ato siya kanon. Mura siya naibutang karon or something or someone nga imong gina-value gyud kaayo. Nga imong gina-hold dear gyud kayo, di ba? Imo man na i-treasure gyud. Pananglitan siguro kung ikaw mapalit nimo ang pinakauna nimong kotse. Ha? Palit mo yung pinakauna nga mga bata siguro makapalit sila og cellphone, palitan sila og cellphone. Di ba ilagyo na i-value. Imong mga loved ones, family, value gid nimo pag-ayo. Di ba? I-value gyud nato ang mga butang nga nas close sa tong kasing-kasing.
So, kung si Jesus Christ tinuod nga nag-decide na sa mong kasing-kasing, dapat gi-value po nimo siya. Diba? Imuha po siyang gi-value. Imuha po siyang gi-hold dear sa imong kasing-kasing soon. Ug one way nga imuha siyang gi-hold dear sa imong kasing-kasing nga imong gipakita gyud gi-value nimo siya is wala nimo gikalimtan unsa iyang gibuhat para kanimo. Diba? Wala nimo gikalimtan ang gospel nga si Jesus Christ. Unsa gyud ang gospel? Sige raw. Jesus Christ namatay tungod sa itong mga sala, gilubong, og nabanhaw sa katulong adlaw. Diba? So, mo na ang gospel igsuon. Grabe kadako nga grace and love nga gipakita niya kanato. Og kung imo ra nang kalimtan mo ra imo gi bugal-bugalan ang dako ay nga grasya sa Ginoo. Diba? Mo na siya importante biya igsuon gyud sa follow-ups. Follow-ups or pag-follow up nato ba pagkahuman sa to soul winning. Follow up nato to atong mga na soul winningan. Ngano man kay amin nyo to sa dili tinuod gyud sa tuang panahon karon. Diba? Sakit biya kayo lisod kay ba sa dihang mag soul winning ka sa plaza. Karon nga Friday night, i-soul winningan nimo siya ang specific person. Ug grabe kayo fire, dawat gyud siya pag-ayo. Pasalamat gyud siya pag-ayo. Unya pagka next week sakto nga siya gyapon nimong nakuha niya. Pagpangutanan nimo, luwas unsa kay may tabo sa dihang ikaw mamatay. Tanaw nimo, langit ka impierno. Maingon na pod tibiya ko sure ba amot ka. Di ba? Murag makita to igsuon. Sadly, mo gina most instances, no? Mostly mo ginang mahitabo. Mo nang importante kay i-follow up ginato kani ato ang mga na soul winningan. No, nindot gid nga Panginoon yung contact number. Inyo siya ikamusta. Ug imo ipakita siya unsay kamatuoran nga nasa Bible igsuon. Kay kung makita lang gyud niya unsa ang nahitabo, unsa kadako ang grasya o gugma sa Ginoo, for sure di siya muhawa ana. For sure di niya makalimtan. No, unsa kadako ang sa kanindot, sa kadako ang love, grasya sa Ginoo nga gipakita iyang gibuhat para kanato. No, so I encourage ng mga soul winners. Follow up na to. Ay mato mga soul winningan. Okay? So, di lang atong conversion ang dapat nato makalimtan igsuon. Not just our conversion. Dapat di po nimo makalimtan imuhang baptism, di ba? Kanusta ka na baptize? Or giunsa ka pag-baptize? Wala ko nagaingon igsuon siguro. Nasa to karon yung nakalimot na ang specific day siyang baptism. Wala ko gaingon nga dili tinuod nga luwas ka. Kaya ako kalimot ang pod ko. Pero advantage lang nako. Mingon lang ko nga pangutanan si Brother Ferlo, Sir Jeff, Sir Mimi. Sabay naman may gibaptismohan. Di ba akong ginaminan ni igsoon. Kaning baptism ang good nato. Gabi kay siya kanindot nga turning point or events tong kinabuhi isip mga Kristohanon biya. Morning day nga imong giprofess, ipakita gyud nimo nga follower ka ni Jesus Christ. Di ba? Kung nakay physical nga event karon sa kalibutan siguro nag-graduate ka, first time nimo nakadawat og trabaho, mas dako ni nga butang imong baptism. Di ba? Morning day nga imong gipakita sa tibuok kalibutan nga follower ka ni Jesus Christ. No, ayo gyud niyo nakalimta igsuon. And also, one thing po nga dapat di nimo kalimtan, ay pagkalimta ang katong tawo nga gigamit sa Ginoo para ikaw maluwas. Di ba? So kuto mga butang, mo to siya mga nagplay o mga roles sa imuhang salvation. Igsuon. No, as mga Christians, dapat gyud di nato to sila pangkalimtan. Di ba? Di nato pangkalimtan ang gospel, mo kalimtan imong baptism, and person nga nag-share mo sa gospel. Mo na siya ang one way nga ipakita nimo nga gi-value gid nimo si Jesus Christ. Gi-value gid nimo ang unsa iyang gibuhat para kanimo. Okay, nabi advantage igsoon karing dinhi mo kalimtan nga mga butanga. Karing nga butang makahatag ni siya og strength sa tuwa. Sa dihang naay mga difficulties sa kalibutan. Di ba? Kaingon ka ba nga so maging Brother Lorich, kaingon ka ba nga maski pag unsa may tabo si muhang kinabuhi diri sa kalibutan, makalukbak ka.
Nga yes, grabe ka lisod sa kalibutan. Imo lisod ka pangitag kwarta, sa ba lisod ka sa imong eskwela, usa pa ba sa imong review, lisod ka. Pero kaingon ka nga one day, natoy one day in the past nga akong gidawat si Jesus Christ. Natoy one day in the past na nag-share sa kuha sa gospel. Akong gidawat si Jesus Christ, nabaptismuhan ko. Og tungod ato. Yes, siguro malisod ko pa ayo sa kalibutan. Siguro magkabagsak-bagsak ko sa kong grades. Pero one thing, ang sure good, ang endpoint nako dito sa langit. Di ba? Mo tong makatag na siya strength sa to sa difficulties throughout sa mga times of difficulties ikson. So mo na akong advice sa to ang tanan, ayaw gyud niya sila pangkalimti. Ay mo tong number one point, first point nga makaingon ka nga tinuod gyud niya si Jesus Christ nasulod si mong kasing-kasing kay wala nimo gikalimtan ang imong conversion. Okay, number two nga makaingon ka nga tinuod gyud nga naa siya sulod si mong kasing-kasing, tinuod gyud nga naluwas ka kay you will make a difference in this world. Mubuhat ka og kabaguan diri sa kalibutan. Mag-appeal ka sa rally. Without dili ana ang pagbuhat og difference o kabaguan sa isa ka Kristohanon sa kalibutan. So we change the world through Christ. So okay? So sa mga ginamin Brother Lawrence nga naman nga makaingon ka nga makabuhat gyud kag kabaguhan diri sa kalibutan. Kay remember, di ba? Na someone na nasulod sa imuha. O kani nga someone lahi different kaysa sa unsa ana sa kalibutan. Di ba? Is holy. Kalibutan unholy. Lahi ang unsa ang ways sa Ginoo sa ways sa kalibutan igsoon. Ba ang ideology sa kalibutan? Ulo mo sa karon nga week or last week, kapila ko nakadungog sa Facebook or napoy tawo nga nakaingon sa kuha nga murag ani ilang ideology nga okay lang sila nga wala sila kasimba kay taga-adlaw nagaampo man sila. Diba? O ba na ang gusto sa Ginoo igsoon? Pero kung naman maingon na nila kay mo na ang norm sa kalibutan. Igsoon. Diba? Ang way sa sa mga kalibutanon ng mga tawo mag-eskwela, mga budlay, magtrabaho, magpursige gyud kay para sa sunod mahayahay. Diba? Karang focus sa sarili. Pero ang Ginoo nag-ingon sa to sa Bible nga we should live for others. Diba? Magkinabuhi ta para sa mga tawo nga sa palibot. Okay? Labi na sa mga unbeliever, sa mga di pa luwas. Muna naga-soul winning kita igsoon with the hope nga daghan pag mga luwas. Ba, tinuod nga Kristohanon igsoon ang ginaisip. Giisip gyud sa uban nga mga tawo. Okay? So makita to unsa man ginamin nimo Brother Lawrence. Di ba? Si Jesus Christ is different siya sa kalibutan. Kung nasulod si mo kasing-kasing karon. No, kung tinuod gyud siya nga nasulod si mo kasing-kasing, dili ba nga dapat lahi pod ang napoy makita nga difference si muha kaysa sa mga kalibutanon nga mga tawo. Diba? Kaya nagsaad ba ang atong Ginoo igsoon, awa sa gisaad sa tuwa. In Philippians chapter 2 verse 13. Awa sa gisaad sa tuwa. Nagsaad ba siya nga tabangan taniya magbuhat. Philippians 2:13. If you're there, please say amen. Bible says, "For it is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasures." Ang Ginoo, magtabang daw siya sa tuwa. Diba? Nag-decide naman siya sa kasing-kasing. Kana siya magtabang sa tuwa para magbuhat og mga butang which is pleasing to Him. Buhat og mga good works kay kung kita lang sa liga igsoon, yan taka. Ang gusto gyud sa tao is atong carnal niya self, di ba? Muna ato ang ang gusto gyud ang lust igsoon, pero ana ang Ginoo siya magtabang sa tuwa para magbuhat og mga things nga maka-please sa iya. Buhat og good works igsoon. No, kung tinuod sa si mo kasing-kasing, makaingon gyud ta nga lagi kabaguan igsoon. And I know ang kari nga point is dili man siya something nga
bago sa tua. Ba gani kapila ni giwali sa tuang anniversary. No nga kita nga mga Kristiyanon, we should make a difference para sa mga tao nga sa kalibutan. Pero kabalo mo sa ang maingon na to nga murag something a problem sa tong time karon. Problem sa tong time karon igsuon. Isa ka Kristohanon, sadly, di lang siya kailangan magbuhat og difference para sa mga unbelievers. Para for the sake of the unbelievers, sometimes kailangan na niya maghimog difference for the sake of his fellow Christians po. Nga naman, kasi mo ginamin, Brother Lawrence, kay sadly igsuon, dagag mga fellow Christians na to karon entangled sa kalibutan. No, so it is our job as mga Christians, and I hope and pray nga kita diri sa Singaw, sa Kidapawan, Bible Baptist Church Kidapawan, kita to mga Christians, nga mahimong example pod para sa mga tawo nga entangled, sa mga Christians nga entangled sa kalibutan, igsuon. Makaingon ta ba nga, kailangan to maghimog difference para makita sa mga tawo ang kalahian jud sa mga tawo nga giluwas sa Ginoo. Di ba? Pero makita to igsoon, we should not also judge to mga kaigsuonan na to nga entangled sa kalibutan no nga murag ma-please pa kayo, ma-please gyud, di gyud nila mapugnan nga ma-please or mabuhat gyud sa mga butang nga ginabuhat pod sa mga kalibutanon. What we should do is pray for them. So, just pray for one another. No nga day by day baguhon kita sa Ginoo to be like the image of our Lord and Savior Jesus Christ. Diba? So, one thing nga makakuan ta ba igsoon, akong ma-advise nga ato ang mabuhat para makalikay gid ta nga ma-please or makalikay gid ta nga mga entangled sa mga pleasures sa kalibutan. Is karing nabasa nako, nindot kay nabasa nako, nagipabasa mo si Pastor James sa mga mga young people. No, pero wala ko naman. Wala ko naman. Tas sa po daw nabasa pero wala ko naman katong The Pilgrim's Progress. Pilgrim's Progress. No, so, ako i-recommend sa inyo nga basahan niyo. Nindot gyud siya, grabe kay kada ko nga blessing soon. No, so akong ginamin diri nga ako nabasa nga maka-help sa tuwa nga makalikay good nga ma-entangled sa butang sa kalibutan. Namo to instance good. Si Christian or mao siya to siyang main character dito si Christian. Gikuan man siya ni Apostle. Apostle. Palakaw siya. Kay na siya burden nga ginadala. So karon na siya na-meet nga si worldly wise man. Worldly wise man. Karon gipahunaw siya ni worldly wise man kay lagi sikat na kay siya sa palibot tungod sa iyang journey. Kay wa siya kabalo sa iyang madtuan dito basta kay nisunod na siya unsa giingon ni Apostle. So karon nigsuon storya sila ni worldly wise man. Asya nga naman moto ka dito kay dali siya burden gidadala. Pero ana si worldly wise man siya nga ihang gikwantong si Apostle nga nag-ingon siya nga moadto dito kay ana si worldly wise man igsoon nga katong na dito tanan nga imong maadtuan dito is dangers, kaguliyang, troubles, trials, grabe imong kasakit kung moadto mapadayon ka sa imong journey. Pakablo mo unsa ang giingon ni Christian nga grabe kay kada ko nga blessing. Ana siya nga. So di man siya kuan gid kayo pero murag kung Bisaya pa ana siya nga mas bugat ang karing burden niya akong gidala kaysa sa ako ang i-face dito Mo to yung gingon nigsuon. Mas bugat ang ako ang ginadala nga burden. I don't know sa tunga burden kay wa kay nakuan gid sa pagbasa siguro burden to para sa souls. Pero siya mas bugat yung burden nga padayon sa iyang journey isip sa Kristohanon kaysa sa iyang i-face sa onwards. Pero sadly lang kay nakuan ra gyapon siya ni worldly wise man. Nakuan ra gyapon siya lagi na naatik ra gyapon siya ni worldly wise man pero nibangon siya.
So, usang ginamini mo ato, Brother Lawrence? Ito pang gingon ni Pastor ganina, change of perspective, change of mindset ba? No? Atong isipon, nga atong desire, nga magsunod, mag-follow sa commandments sa Ginoo, dapat mas greater kaysa sa atong desire to seek for pleasure sa kalibutan. No? Muna atong i-change mindset, igsoon. Change na atong mindset nga mas greater para sa tuwa. Ang burden nato to follow ang commandments sa atong Ginoo kaysa sa pag-seek og pleasure sa kalibutan. No? And I hope and pray, by the grace of God, Ginoo ra gyud makatabang ana sa tuwa, igsoon, to change our mindset. So, always pray sa atong Ginoo, igsoon, that by Him, through Him, we will make a difference in this world. No, kay gabi na kaya atong panahon karon, igsoon, patay diri, patay dito. Gira diri, gira dito. No, so kailangan gyud og kabaguan, igsoon, and anindot nga kabaguan, isang kabaguan through Christ. Kita nga mga Christians ang makabuhat ato. Kita ang gihatagan sa Ginoo ato nga burden. No? I hope na kita niyo tanan, you'll make a difference in this world. So, mo tong second point, igsoon nga makaingon ta nga tinuod gyud na si Jesus Christ sulod sa imong kasing-kasing karon if you are making a difference diri sa kalibutan. Kaya lastly, last point, usa man to pagkabalo. Last point, so to pagkabalo nga tinuod gyud nga naa sulod si Jesus Christ sa imong kasing-kasing. Number 3, you must have been shining His light. Diba? Tinuod gyud nga naa si Jesus Christ sulod sa imong kasing-kasing, ginaradiate nimo ang light sa Ginoo. Naman, in John chapter 8 verse 12, open your Bibles with me there, please. John chapter 8 verse 12. Basa na to dira ang Jesus Christ iyahang gi-refer iyahang sarili as the light of the world. If you're there, please say amen. John 8:12. The Bible says, "Then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life." So makita to, igsoon, Jesus Christ atong Ginoo, our Lord and Savior, He is the light of the world. Kabalo ta kari nga maong attribute or character niya is gi-share niya sa tuang mga disciples, mga Christians, ba mga followers niya in Matthew chapter 5 verse 14. Matthew 5:14, if you're there, please say amen. Matthew 5:14, the Bible says, "Ye are the light of the world," referring sa mga disciples. "Ye are the light of the world. A city that is set on an hill cannot be hid." Bisaya pa, kamo ang kahayag sa kalibutan. So, Bisaya, makita yun ang katag. So, kamo ang kahayag sa kalibutan, igsoon. Kita yun ang sa ginatago ng secret sa darkness. No, so mo na ang job nato as Christians. In my own conviction, amot lang ko explicitly giingon gid diri sa Bible, pero para sa kuha igsoon, siguro kay gitawag ta nga light sa kalibutan, ay sa gitawag ta nga light sa kalibutan kay tungod ang tinuod nga light nasa sulod sa tuwa. No? So tinuod siguro gitawag ta nga light sa kalibutan kay Jesus Christ, the true light of the world is nasa tuwa. Kailangan nato irradiate ang light niya. No, sa purpose ganit sa light, di ba, para magpasinag sa room. Example lang katong nindot nga illustration ni pastor, di ba? Sa dihang naay ano karon, naay karang ginapangitang ang medyas nimo. Nasa ilalim sa cabinet. Gabi nimong pag-ana-ana, nga nakita nimo, suotin nimo. Pero kung nakaisuga karon, gitan-aw nimo ilalim sa cabinet na daytoy duol nga mga kuan nito, mga iti, tae ba dira. Suoton kay nimo mga medyas. Di ba dili na kay hugaw. No, mo po na ang kuan sa light igsoon. Para pakita ang kahugaw sa sala. Ba mo na ang job sa mga light. Kinsa man diriya karon ang
sindi kandila tapos tabunan niya ang kahayag. Pananglitan. Nay tao karon burnout gabi. Ngit-ngit kayo. Napait siya kandila. Sige, palit ko kandila. Sindihan niya, butang niya, tapos iyang tabunag basket. Kung sa inyong mga ingon na nga tao, nay gamay. Nabuang naman siguro yung tawhanan ni. Di ba? Kablo mo po nang gingan ni Jesus Christ biya diri sa ano. O siya ningon buang, pero basahan ninyo in Matthew chapter 5 verse 15, siya, neither do men light a candle and put it under a bushel or kang basket. Basket na siya nga murag butangan sa pagkaon, but on a candlestick, and it giveth light unto all that are in the house. So giningon ni Jesus Christ, wala man gyud tawo nga mag kuan og light kay para tabunan. Di ba gusto niya para sinagan, makita siya sa kangit-ngit. Di ba? Mo na ang purpose sa light igsuon. Maningon mo ganina nga, kung naay tao karon niya tabunan niya ang light, mo siya gamay or nabuang naman siguro. Pero ngano mo man atong ginabuhat? Ba? Sometimes atong ginatago, ginahinder na to nga iparadiate ang light sa Ginoo nga naa sa tuwa. Ba, iparadiate si Jesus Christ. Ipashine si Jesus Christ sa to ang kinabuhi. Di ba ngano mo na itong ginabuhat? Masa man din nato pag-radiate this ang light, Brother Lawrence? Ikaw sa din nato pag-radiate siya. Lagi sa itong pag-solving. Di ba? Di ay, Brother Lawrence, kung di ko mag-solving, mura din ako ginatabunan. Ako pong ginatago ang light sa Ginoo. Murag ana po, brothers and sisters. Kung saan pa man din nato, itong pagbuhat ng maayo, ginaradiate na to ang light sa Ginoo. Matthew chapter 5 verse 16. Matthew chapter 5 verse 16. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. So ang purpose din sa pagbuhat ng maayo, so dili na para kita maluwas. Ang pagbuhat itong maayo para makita sa mga unbelievers imuhang ginabuhat ng maayo. Makita nila ang difference. O with the hope nga sila maluwas pod. Di ba? Mag-curious sila kung sa gyud ang naa sa isa ka Kristohanon. So, I hope and pray so on, di na to idim or atong ihinder pag-radiate ang light sa Ginoo. Encourage every one of us, join ta sa soul winning. Ben, encourage every one of us to have a good testimony sa ato mga kaigsunan. No, so ano to pa imong good testimony o ikaw mas labaw pa ka nga kuan sa imong mga kaigsunan, sa imong mga amigo nga unbelievers. Mga amigo nga unbelievers nagaingog mga bad words. Mas labaw pa ka nagaingog bad words kauban sila. Unsaon nimo paghimog good testimony sila igsuon? Ba? O I hope igsuon. We are light of the world. Dili kita ang kauban sa mga kailangan nga masinagan. It's a great burden igsuon. May mo example para sa uban nga tawo. Pero I know nga kaya na to na with God. Ko ba atong Ginoo? No, so mo nang third point na to, third and last point. So sa itong tulo ka points nga makaingon ta, nga tinuod gyud. Nasulod sa Ginoo, nasulod si Jesus Christ sa atong kasing-kasing. Tinuod gyud nga luwas na ta. Number 1, you have never forgotten your conversion. Number 2, you will make a difference in this world. And number 3, you must have been shining His light. No, so mo to ato ang mga points and preaching of God's word karon igsoon. I hope nga this message dili lang ni magpabilin sa toang igdulungog ug ato agyuning mga itagtabang sa Ginoo nga makita gyud sa toang mga kinabuhi isip mga Kristohanon. Let's pray. Our most gracious and loving Heavenly Father, Ginoo, we thank you for your word. Thank you, Ginoo, for your message. Help us, O God. Help your people. Ginoo, such a great burden. Kung kami lang sa ligad, Ginoong Diyos, hindi na mo kaya. That's why, O God, we need your help. We rely on you completely, Ginoo. Thank you for the great opportunity, great wonder, O God. The creator of the universe can indwell in our hearts only because of your power, because of your grace, Ginoong Diyos. We are an unworthy vessel, O God.
Thank you, Ginoo, for your love toward us, for your salvation. Help us, Ginoo, to do good diri sa kalibutan. Para, Ginoo, sake sa mga unbelievers, do good, Ginoo, because we love you and we want, Ginoo, nga ikaw mahimaya sa mga kinabuhi. Pasaylo kami, O God, sa mga sala na nabuhat na storya una-una. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, Brother Lawrence, to that wonderful message. Palimutan. Let us have a short invitation, mga kaigsunan. Maybe there are things that you wanted to bring to God sa mga gitawag na prayer doon. Let us have some short invitation before we close by way of prayer. No? And I want you to ask yourself this afternoon, Lord Jesus, nalagit ka sa akong heart. Tinuod ba yun na nagpuyok na ka sa akong kasing-kasing? Lord Jesus, nalagit ka sa akong heart? Nakakaigsunan kung na si Jesus sa imong heart, ikaw na sa imong gagawin magkaroon. Naluwas na ko. Kano sa ato naluwas ko? Sa unsang pamaagi ko naluwas. Ikson, kung di na mo matubag, basi ko pa ka naluwas. Naluwas ka na ba? Kung umatay ka karon, patulungan mo ka lang. Basi ko pa kagabalo. Basi karon, natak na sa kahaponon, after sa mensahe ni Brother Lawrence nga kaigsunan, makaingon ka, murag ulang pag yun si Jesus sa mong heart. Hindi na ako madagduman, ano sa naluwas? Naluwas ba ko ha? Ano magwa? Have you forgotten your conversion? Have you forgotten how were you converted? So, anong tumitaw? Luwas na ka. And if Jesus is truly inside your heart, number 2, kung saan ang kalahian na imong ginabuhat sa kalibutan. Maybe wa kay kalahian. Instead, making a difference, you blend in with the world. Kung unsa ang istoryahan sa mga taong kalibutanon, maupo itong istoryahan. Kung unsa ilang sininaan, maupo ang imong sininaan. Kung unsa ang ilang mga ginakaon, ginainog, maupo ang imong ginabuhat. Ikson, what difference are you making in your life if you are truly saved or naan nga si Jesus sa imong kasing-kasing? Tumaga na. Kung sa nga difference ang imong gibuhat sa imong family. Ikaw bihapon tong anak na nagsige po pabadlo, katong sukat ka naluwas. May patong mga bitaw mga nagwali bitaw diha sa kwan. Kana mga Victory Chapel. Dito ito ilang mga batanon dito. Ako dili para magpamatuod kung unsa ka maayo si Kristo sa akong kinabuhi. Kabalo mo sa una, ako sa kaanak mo sinupakon, ako sa kaanak mo kadlungon, ako sa kaanak mo bisyoso, sa kadto nga nagdawat kag Jesus Christ as my personal Lord and Savior. Niundang na ako sa pagsupak. Obedient na ako sa mga magpapa. Iawas lang mga testimony. Kasulti ba na nimo? Kung ikaw tong anak na ikaw gyapon tong ingnon sa imong mamang unbeliever, mama unbeliever. Pero kung imong mama mo tanon, kumusta man yung anak nito, ma'am? Ay, pagkamaldita yung kay pastor. Ambot di masaktan ng utasan. Nabay kalahian ng imong nabuhat. Maybe you start the difference in your family. Number 3, mga kaigsunan, you must have been shining God's light. Ito kayo ang point number 3. Kay na-expectation pa. I was so blessed in the point number 3. Tinuod nung ka nanas isa sa imong heart, ay, hindi mo na dahil shine ang light dahil sa Ginoo sa imong ginabuhi. Kinala mo na si Jesus. Hindi mo na nag-expect na sa daan pa nga ginashine na nimo. What a wonderful point. So, ginashine ba nimo si Jesus Christ sa imong ginabuhi? Nindot yung kayo magkawali, ma-bless po. I'm so blessed. So, mga binangga ng mga kaigsunan, gracias Ginoo. You must have been shining God's light sa imong kinabuhi. How can you shine the light of God sa imong kinabuhi?
that they may see your good work. Kung sa imong good work, kung saan mga mayong buhat, na imong ginabuhat, na makita, nindo ito nga po yung nag-iwan ni Brother Lawrence kanina ng telesunan. Kasi, wala na nagbuhat o maayo para maluwas. Nagbuhat ang maayo para makita sa ubang mga tao kung sa kaayo ang Ginoo nga nagluwas. So mga pinangga, nana ba nang tulo sa ibang karon? Kung wala pa, I invite you to come. Basing karon na magsugod. What song, Brother Perlo? Cleanse me. So as we sing verse 1 this afternoon, I would like to ask you to come. Doon sa tubangan, ay nga ang Ginoo, Lord, nanabagid ka sa akong kasing-kasing Ginoo. Murag nakalimot na mo Ginoo. Saan ba ito maluwas, Lord? Saan ba ito maluwas? Murag luwas ako? Lord, murag wala may kalahian akong kinabuhi Ginoo. Sa una, masinupakot ko ang gyapon ko karon. O may kalahian Ginoo kasi need na mo ang kalahian karon. Makita ba ang Ginoo sa imong kinabuhi? Pinagis mo maayong buhat, shining or reflecting the light of Christ in your life. Maybe tonight, gabi na natin. Ay mo ng buhat. Let us thank you, Brother Lawrence, mensahe. The grace of God na nag-eksunan, tama itong game ni Brother Lawrence. I hope it will not only remain in our ears, but it will be seen in our lives. As we sing verse 1, I invite you to come. Do leksyon para niya sa iyo. Verse 1, please. The altar is open. Ay mo pinapulan, apre ang itawag na altar. You can come and kneel down sa altar. Kaya wala may COVID, why don't you come and kneel down din sa tubangan? The altar is open for you. You come. Abri ang altar para sa inyo. Surrender all to Jesus. Surrender all to Him now. Basin biyak ipakaluwas ha? Nautanan ko noon sa ka makagi na luwas. Kasi mo pa ka na luwas. Kung ipagaluwas ka noon, dawatan na ang kaluwasan na ng Jesus Christ. Namatay siya tungkol mo sa lang, ilubog na banhaw. He will save you today. Duol kang Jesus. Sa may kalahian mo. Kasi wala pa kay kabaguhan, wala pa kay kalahian. Maybe today is the day that the difference will start. As we sing verse 2, igsoon, ang iyo sa Ginoo, Lord, gusto ko na mag-start ko kalahian. Ano naman, kay ang Diyos na nagpuyo sa ako, lahi kayo compared sa kalibutan. He is very different from the world. You come now. Lahi kayo ang nagpuyo sa iyo. Because He is very different from the world. Your life will make a difference. Para din sa iyo ha. Verse 2 please. Mga anak, kung saan man ang inyong kalahian, basing hantod karon ka cellphone paghapon mo kamulong simba. Wa mo'y kalahian. Ibis magsimba ka cellphone. Kung sabay ang kalahian. Basing katapi lang yapon mo kamulong ka church. Di mo kapaminaw sa inyong mga Sunday school teacher. Basing late, yapon kayo mo antok simbahan. Ang sama inyong kalahian. May kalahian. Today, pakita ang kalahian. And as we sing verse 3 please. Iksoon, basit kaya may kahayag na makita sa inyong ginabuhi. Basing kagit-git ang nakita sa mga tao sa inyong ginabuhi. Binangga ang mga kaigsuna. I hope you shine the light of Christ
Shine the light of Christ in your life. Ayaw sugot na kayit-ngit ka. Imbis paglantaw sa imong mama, sa imong papa, sa imuha, imbis makaingon sila, salamat kay nagsimba ang akong anak sa Bible Baptist Church Singaw. Nakita na ko ang kabaguhan sa iyang kinabuhi. Ay, nahimo siyang kahayag sa imong sa akong panimalay. Igsuon, basig ang ingon sa imong mga magpapa, naunsa man akong anak, nagsimba ang ta, hindi mo na mag-iyawa ang kinaiya. Sige na ang sulti sa imong mga ginikanan, dapat karon sugod na ang kabaguhan sa imong kinabuhi. Kasi biyak ko ana ang imuhang ginikanan. Kung sa man akong anak, kapanuway man kay kinaiya, anong kasimba man eh. Maybe you have a family member karon nga pa na say. Kahayag pa ilang makita sa imong kinabuhi o kangit-ngit. So, make your decision today. Terus aman na magbago. Terus awan na ito itulid ang atong kinabuhi. I hope karon na ay napaglangan. Kundangin ang mga dilim ayong utang. Kasi basig hantod karon, magyapoy kabaguhan. Mabago ko na ta pinakagyan ni Jesus Christ. If Jesus is truly in our heart, the message is a great reminder. Let us pray, Father God, salamat sa iyong mahal. Thank you sa mga katauhan who came forward, who kneel down before you. I pray that you'd bless. I pray that you'd open our hearts more, Ginong Diyos. Na amo pagyod nga may pakita kanimo amahan nga tinukuray ang pagtuo kanimo, Lord. Lord, may we remember our conversion, and because we remember our conversion, we are able to share to others how we are converted, that others will be converted also. Lord, help us to make a difference starting with ourselves, to our family, to the community that we belong. And I pray, Lord, that we will shine the light of Christ pinagi sa mga kinabuhi, that the people will see light, not darkness. Salamat, Ginoo, sa imong kaayo. Bless Brother Lawrence with his message, Ginoo Diyos, and bless the people who hear the message. In Jesus' precious name, Amen and Amen. Salamat. Kung mayong hapon sa atong tanan, please shake your hands one with another. Okay naman, wala na pinalik. Wala na kayo. Sabot tayo. Thank you for coming.